Ay, naku. Kahit pagtatanungin nyo pa yung ibang abogado, Oo. kasi wala nang nag-file ng interim release. Kasi ang lahat ng sasabihin na, hindi na po ko, ang ihinto na po sa paggawa ng anumang krimen. Ibig ba sabihin, ang pwede lang mag-file ng interim release ay yung mga aamin sa kasalanan. Di ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, meron na naman po tayong bagong pag-uusapan. Ayan, kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Yun. So, ipindutin niyo lang po yung play na green button. Green, ibig sabihin ay ano tayo, Duterte, no? Green, play button. So, yan po, nasa ibaba po ng video, bandang kanan. So, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, yan po. At masaya na po tayo doon para makagawa po tayo ng maraming video para sa inyo na mga latest news. Yan. So, at pati sa ating mga kaibigan, eto na siya Saganang Mamayan. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanila, no? So, eto na po, talakayin natin ang mga balitang naglalagab dito sa Kamara at Senado. Yan, nabangayan. At ang mga balitang fake news. Fake news ba? Diba? Dali So, sabay-sabay po natin panoorin to Sandali lang po Play na natin. Pinas. Nako, isa-isahin natin, Nelson. Sige nga. Marami ho ang mga pinagmulang gera, palitan ng maanghang na pananalita ang nagsasalimbayan po sa Kamara de Representante at ng Senado. Maanghang. Oho. Sino? So, yan po. Sabi ni Kuya na nagbabangayan ang Kamara de Representante at ang Senado. Tuloy. Kung nagsalita. Nagsimula po yan kung ang pag-uusapan natin ay ang impeachment. Sa impeachment. Yan. Lalong tumindi. Uminit po ako sa pinggan. Sabi nila, pinending nyo dyan sa inyo Tapos nung pinadala nyo sa amin, sasabihin nyo, forthwith, sa lalong madaling panahon. Sa inyo nga, immediately. Di ba? Ang sabi sa inyo, pagkatanggap ninyo, immediately, aaksyonan ninyo. Ang ginawa nyo, nilago nyo pa, ginawa nyo pang-apat. Nung pang-apat, saka nyo inakyat sa amin. At nung inakyat nyo sa amin, sabi nyo, agad-agad. Forward naman kayo, forward. Sabi, aksyonan nyo. Hindi forward. Hindi forward. Ang 4 wheels siguro para mas mabilis. Bumagal, naging forward. Four wheels pala yung sinasabi, pwede forward. Kagad yan, hindi pwedeng hindi nyo aksyonan yan. Di ba? Ano kayo, ha? Yun ang, at hanggang ngayon, mainit ang salitaan pa dyan. Ito pa, medyo hindi pa personal yan. Oo. Alam mo ba na naging personal na ang banatan ngayon? Ba? Magkabinang panig? Sa Kamara at saka ng Senado? Oo. Nagkaka-personal na ba dyan? Nagkaka-personalan na. Nako. Eto, meron tayong graphics Oo. Baka hindi totoong sinabi ito, ha? Oo. Baka AI lang ito, ha? Sino nagsabi niyan? Ang nagsabi ay senador. Okay. At ang pinantungkulan na isang congressman. So, awayan pa rin ng Kamara at Senado ito. Leader pa ata ng Kamara, no? Leader Ang sabi ho ni Senador Amy Marcos, Nako po, yan. ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romaldes po yun at Araneta, sila yung lolong at lalay. Nako po. Ayun. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon ayuda sa pamimili ng boto. Masakit. Sabihin na natin ang totoo.
Masakit pang salita ito si Insan, ha? Oo, At ang pinatutungkulan niya, Insan, ha? Huwag nating kalimutan na ang middle name po ni Aimee ay Romualdez. Romualdez din. Oo. Oo. Nabanggit niya yan doon sa Independence Day event sa Malaysia. Kasama niya si Vice President Sara Duterte. Ha? Okay. Kasi pinipilit na siyang magpalit ng apelyido daw ha? Nako. Wala nang kasing apelyido yan kasi tambalos-los yan. Yun ang kanyang tugon. Ganon. May sagot naman ang kampo ni Speaker. Nag-retaliate ang kabila. Oo. Ayun, sinasabi ko, gera nga. Oo. Nagpakawala rin ng missiles. Oh. Sa pamamagitan ng missile launcher na si Princess Abante. Princess. Missile launch. Yan, ang fighter yan. Like mother, like father, likes, ano yun, like, hindi naman like son. Daughter. Like father, like daughter. Oh, yan, mga Abante. Hindi kaya atras yan? Oh, baka pa atras yan. Oh, di ba? Palaging Abante. Oh, sige nga. Tingnan natin. Alam ko sa Abante, prinsipe, di ba? Prinsipe Abante. Oh. Ito pala, prinsesa. Ibong Adarna. Ibong Adarna. Ayon po kay Princess Abante, Nawala na eh. Ano? Nakalimutan eh. Oh, pasok. ano ba sabi niya? Sabi niya, di ba niya yung tambaluslos? Oh. Huwag lang anyang paratangan na kawatan. Aba. Magnanakaw daw sa pera ng taong bayan. Aba. Yun ang mga paratang naman sa kanila. Oh. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing na iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin na matawag na tambaloslos Yun. kesa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. No. May sot pala ito. Pakinggan na lang natin. Sige nga, baka sabihin tayo lang ang, you're putting words in another words Prinsesa Abante, Banat. Banat. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Ayun. Pero ang tinira ni Abante, hindi si Aimee. Ang tinira niya yung principal. principal, yung nasa likod ni Aimee. Nasa likod ba, nasa harap? Ano yan balikatan Yung isa naman, tinira niya yung sa taas. Yung isa naman, tinira yung sa taas din. Yung talagang bangayan na bangayan. Yan. Ay, nako. Sa gilid. Nasa gilid kasi pa nasa likod, hindi makikita yun. Oo nga, kasi sabi niya, nasa likod niyo po ako lagi. Hindi, ako nasa harap mo. So, yun. Napanood po natin ang video na bangayan. Isunod po natin ang isang video na naman. Ito po. Asan na? Wala. Sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM
Sabi nila, gusto raw nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo. Thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, Ay, ito naman po yung sa wage hike, increase, wage bill na kailangan ipasa nila sa 19th Congress. So, ito naman si Abante, binira yung mga senador na sila daw ay hindi nagsulong. So, ngayon, tingnan natin kung anong mapapala ni Atras Abante. No? Atras Abante nga. Oh, sandali Pasok, cheese! talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Wala. Siguro ito mga kongreso natin dito. Hindi ko alam kung tingnan mo si Chis, natatawa na lang natutulog sa, ibig sabihin, natutulog sa pansitan. Pag last minute, ganun doon sila nagpapas. Ano yun, kunwari lang ang mga pinapasa nilang panukala. Ngayon, sinisisi ang Senado. Nasaan yung 4 wheels kanina? 4 wheels, yung sa impeachment. Ay, hindi pala. 4th wheel. Yan ang 4 wheels. 4th wheel. 4 wheels yun. Parang bumilis ang kaso. Di ba? 4 wheels. Yan. Ngayon na naman, yung sa... Ang dami palang kaso ng Congress, no? Pati yung sa... Buti walang 4 wheels yun, no? Yung wage hike bill. Sana meron din 4 wheels, no? Matatawa ka na lang sa mga Congress Hindi ko alam kung nagtatrabaho ito. Ilan ba ang Congress dyan sa House of Representatives? May 200? Kung pumirma, may 200 na Ngayon yung wage hike bill na lang. Hindi pa naipasa. Ano ba? Sandali. Papasukin natin si Manong Cheese. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Tapos bigla ngayon, sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung bersyon ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. Let's not sugarcoat it. The Senate Eto si Abante, Atras Abante sugar coated, parang candy Kaya siguro ito medyo malusog Kasi malakas kumain ng mga sugar coat na candy siguro, chocolate. Yan. Di ba? Gago! Wag Ma'am, tanong lang daw ng mahilig ka raw sa mga sugar coat na candy? O mga kinakain na naka-sugar coat. Tanong. Kung sabi kasi ng mga comment dito kung mahilig ka raw sa sa mga sugar coat. Let's not sugar coat. Yan. Pwede namang i-portwit yan di ba? O 4 wheels na lang kung ayaw nyo ng 4 wheels. Yan. 4 wheels. Yan. Sige. Sige. Tuloy. killed the 200 peso wage hike bill.
Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. Oh, democracy ah. Oh, paano naman yung mga demokrasya na yung mga na-contempt? Oh, di ba? Na-contempt sa Quadcom. Yan ang democracy. Nakapag-usapan palang demokrasy ah. Eto pa. Sinungaling yan. Oh. Tsaka kabago Sinungaling ka daw, madam. Oh, ulitin natin ha. Ulitin natin. sinungaling yan. Oh, sinungaling. Sinungaling. Sino sinungaling, Sir Jinggoy, ha? Sinungaling daw. It's not how we should serve the Ansa. people. Nako po. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Sabihin mo, paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo na yung mga small and medium Palakpakan. enterprises. Bawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Pag tama, Because they cannot palakpakan. afford it. Eto pag tama si Sir Jinggoy, palakpakan ha. Ulitin natin. Nasaan na ba yung kanina? Sinungaling yan. Oh, Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Sabihin mo, paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung mga Tama. Kasama si Mig Subiri. Narinig ko rin yan sa nung sa rally ng Senado. Nabanggit niya nung patapos na ang 19th Congress. Hindi na ipasa nga dahil ang daming trabaho. Munang-una ang hindi sangayon ng Congress. Yan. So, alang naman ang sasang-ayon ang Senado sa inyo. Di ba? Hindi naman sasang-ayon ng Senado sa inyo eh. Mas mataas ang posisyon ng Senado at talagang pinag-aralan. Di ba? Palakpakan na naman yan. Pinag-aralan kung paano nila ibabase kung pwede sa 200 ang wage hike o hindi. Kayo, anong ginawa nyo? Pinagplanuhan nyo ba? Pinagplanuhan hanggang doon lang. Kung ano yung naisip, siguro, yan. Hanggang doon na lang tayo. Pero, nag-survey ba kayo? Hindi naman, baka lagay ko, hindi anong survey na putsi-putsi yung survey lang siguro. Di ba? Oo. Kasi, tuloy, 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin?
Lalo-lalo na Palpakan. yung mga small medium enterprises. Sige po, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Oo, yun. So, yun po ang naging ano po ni Senator pinagtatawanan Jinggoy. ngayon yata sa social So, media si Senador Bato de la Rosa eh. Bakit Dahil daw? sa pag Si Senator Jinggoy galit na galit kay Atras Abante. Yan. So, pwede naman palang ano yun eh, pang four wheels kung ano, para mas mapabilis. Yan. Yan, 4 wheels na lang ang tawag natin dyan. So, ang susunod natin ay tungkol naman kay, abangan nyo po, yung mga fake news dyan. Fake news peddler, ha? Ito na po, si Kuya Pasok. tawanan ngayon yata sa social media si Senador Bato de la Rosa eh. Oo. Dahil sa pag-share niya ng isang AI-generated content tungkol ganun? sa impeachment ni BP Inday Sara. Wow, kakaiba Bakit? yan, ha? Di ano yan, itong AI ito, may buhok na siya dito. hindi ko pa nakita eh. Di ba ba? Ako hindi ko pa nakita, Tingnan wala natin, ko na. ano ba yung siner ni Senador Bato? Siguro yung part lang para maintindihan natin kung ano ito. Tingnan ho natin kung nandyan. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. AI pala yun. AI. At Oo may nga, nakalagay naman na AI generated. So naglabas ng si Senador Bato? Hindi. May ibang mga nag-post niyan. Oo. At sinare lang ni Senador Bato. Okay. Kaya pala may panawagan naman si Yusek Claire Castro. Eto Ay, naman yung tama. Sige, reaksyon sige. Tuloy mo. ni Yusek Castro tungkol dyan. Ayan na. Si fake news. Ay, Diyos ko po, SB. Spokesperson ni SPACS ng Malacanang. Ayan, and the best na ating spokesperson. Pakinggan naman natin. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news. Pero Oh, nakita mo, mapahinto ang fake news. Ikaw kaya hindi ka mapapahinto dyan? Yung mga pinagsasabi mo, hindi fake news ba yan? Tignan natin, ha? Oh, ano kayang ibig mo sabihin dyan? Fake news ba si Bato? Senador Bato? Na nakuha niya lang sa ba, tapos pinadala? Hindi ganon. Kahit si Senador Bato, baka hindi niya man alam na AI yun eh, generated eh. Oh. Yung magagaling lang sa AI generated, ang nakakaintindi nun. Eh tayo, hindi naman natin alam. Bakit ikaw alam mo? Hindi, di ba? Oh. So, sana, wag mo nang putak-putak. O, pasok. mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Ayun. Ayun. Pero teka lang, ang tinutukoy ba niyo yung sinyer ni Senador Bato? Ito mismo.
Alin doon ang fake news? May fake news bang? Yun nga sinasabi natin. Jen. Siguro akala niya, ito ang problema pagka hindi nakakaalam sa AI, no? Okay. Akala niya lahat ng AI-generated content ay fake news na kagad. Okay. Una hindi naman ito news. Ay, yun. Natumbok mo. Natumbok. Yun ang ano, kasi spokes yan eh. Kahit ano sasabihin yan, di ba? Oh. Ay, nako. Ay, nakakaiyang sa Malacanang. Ay. Oo. Meron lang itong dinadramatize na mensahe, di ba? Na bakit ka naman isi-single out mo? Pwede ba akong mag-request? Yan, may nakalagay naman na AI-generated eh. Hindi, request ko lang, ulitin nga natin. Kasi yung content, gusto ko lang makita yung content. Di ba, ito. Yung sinabi nung, Yung bata. yung boses. Direct, pakabulit mo nga. Kasi i-assess lang natin. Doon ba sa... Kung alin yung fake doon, ha? Kung alin yung fake na Kasi sinabi niya. pwede sabihin natin, fake talaga yung mga tao. Kasi... Pero yung bang message ay pwede mo bang sabihin fake yun? Oo. Na ibig sabihin, hindi ba, wala bang merit yung sinasabi? Pakinggan nga natin. Direct, ulitin lang natin. Sige nga, pakinggan natin ulit. Video. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Alam nyo, kahit na importante yung laman ng ano yan eh, sa mensahe. Hindi kahit na ano yan, ibang tao nagsalita o nilagay dyan si Bugs Bunny. Basta nagsalita lang yan. Di ba, ibig sabihin, hindi siya fake. Ganun lang yun. Pinalitan lang yung ano yung image. Ganun. Kahit AI generated. Pero yung mensahe, totoo naman wala naman mali doon. Pwede naman gumawa ng mga ganyan na comment. Hindi ko makita yung ano dyan. AI generated lang. So, ulitin natin No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. Tama naman. Kung pakikinggan mo, Tama naman yung mensahe. Walang parang problema. wala namang masama doon sa binanggit. Yung itsura nun ng bata kasi siya ay gawang AI. Baka yun ang tinutukoy niya na ang... Pero hindi yung content, ano? Sabihin yung drawing, ano? Mukhang... Ang problema siguro sa post ni Senador Bato, pakita mo nga yung may mga bilog-bilog. May mga bilog. kanina. Ay sinabi niya na yung mabuti pa ang mga bata na nakakaindi sa mga pangyayari. Makakinig kayo, mga yelo at komunista. Ayun siguro. Yun. Kung palagay niyo ba si Senator Bato, alam niyang AI generated yan. Siyempre, hindi niya rin siguro alam. Kasi hindi naman, ang nakakaintindi lang sa mga AI generated na yan, yung mga talagang magagaling sa mga IT o ano, yung pinag-aralan talaga. Kahit ako hindi ko alam yan Pero kahit sinong bibihira lang perfect na perfect yan tsaka wala nang problema sa mensahe, hindi naman fake. Importante, napapaliwanag nila yung gusto nila. Freedom of speech, di ba? Ganun lang yun. Ayan, tumaas yata yung blood pressure ko. Problema kasi akala niya totoong bata ito. Baka akala ng Senador Bato. Totoong bata. Ayun. Yun. Yan ang parang hindi niya alam na AI. Kahit ako, hindi ko rin alam na AI yan So, mantangin mo, alam pa ba ni yan? Kung nabasa niya lang na ganyan, hindi naman alam. So, huwag kayong mag-accuse na mga ganun. Lalo na yung nasa matataas na posisyon pa naman kayo. Ayan. Pero yung sinabi niya kasi, wala akong makitang mali. May punto Oho. May punto.
Well, maliban na lang kung iba yung paninindigan mo doon sa issue. Ay, oh, hindi Diba? kasi wala ka namang tututulin mo ba yun na kung gusto mo maglinis, edi dapat lahat. Lahat na isama mo na. Tama. Palakpakan dyan. Yan. Dapat kasi, gusto nyo maglinis, sabi nga ni Kuya. Pag gusto nyo maglinis, buong bahay linisin mo. Diba? Pati kapitbahay. Gago! Oh, kung pwede lang. Sinasabi ko lang masipag ka eh. Pero kung tamad ka, kahit yung bahay nyo lang sa, halimbawa, sa Congress, linisin mo. Di ba? O sa Senado, linisin mo. Ganun lang, kanya-kanyang bahay. Ngayon, yung mismong bahay ng Malacanang, dilinisin mo, kuha ka ng walis. Ganun lang. Gago! Yun ang ibisimin ng mga batang AI. Magaling pa nga sa atin eh. So, ibig sabihin, kung isa lang ang lilinisin mo, nandun pa yung isang bulok, wala rin kwenta. Ganun din, kakalat din dun. Ang problema, hindi pa naman napanunayan. Malay mo, yung isang bulok pala yung nandun, hindi yung nililinis, hindi man bulok. Ayan, di ba? So, mga yung ganyan na hindi nga bulok, nililinis paano dapat yung bulok ang linisin? Di ba? Kung gusto mong questionin ang confidential fund, ba't mo isi-single out nga naman yung isa? Ayun, Diba? May punto naman yun, diba? Pero ang punto siguro ni Yusek Claire, hindi totoo yung bata nagsasalita. Oo, yun lang. Ayun. Ang problema, Jen, pagka sinabi mong fake news, dapat yung content di ba? Tama. Yung mensahe. Yung mensahe. Oo. Ang problema, si Yusek Claire Castro ay parang meron na namang pinakawalang peke na Ay, naku. Si Yusek talaga masarap pa hindi ko alam kung gaganda ang araw mo o masisira sa kanya sa mga pinagsasabi niya kung iniisip ba o hindi. Kayo nang bahala mag-comment dyan. impormasyon. Okay. Anong... Ito yung tungkol sa di umano ay pag-amin ni Pangulong Duterte na siya ay gumagawa ng krimen. Matatanong mo last week, okay. nag-file yung abogado niya ng petition for temporary release. O siya ay dadalhin sa isang bansang tama, malapit sa dahig. Nakalagay kasi doon na sa isang statement na he will not continue to commit crimes. Sabi niya, umamin yung abogado na hindi doon niya... hindi nagagawa ng krimen. Ibig sabihin, umamin na. So yun ang punto ni Yusek. Ang problema, hindi niya yata nabasa yung Rule 118 at 119 ng ICC Rules of Procedures and Evidence. Okay. Na kung ikaw ay hihingi ng interim release, dapat number one, may makondisyon. Number one, they are not a flight risk. Binanggit yun sa statement. Hindi ka flight risk. Binanggit yun sa unang statement ng abogado. Number two, they will not obstruct the investigation or proceedings. Okay. And number three, they will not continue criminal conduct. Yun, criminal conduct. Yan, ipaliwanag mo, kuya. So hindi niya ipagpapatuloy ang anumang gawaing kriminal. Okay. So kung ikaw... Ayan tinagalog na. Madaling salita. Kaya sila na ang nagpaliwanag, hindi na ako. Hihingi ng interim release, babanggitin mo na, hindi po ako gagawa ng... Hindi ako flight risk. Hindi ako flight risk. I will not obstruct investigation. And I will not continue criminal conduct dahil ito ay standard procedural language na nakalagay na dun So nung ginamit ng kampo ni Digong... Nung abogado, sinabi niya, naku po, umamin na po. Hihinto na niya paggawa ng krimen. Ibig sabihin, talaga inamin niya na gumagawa siya ng krimen dati at ngayon, titigil na siya. Oo nga, no.
Ayun saan ka naman nakakita ng abogadong ganyan, di ba? Na spokesperson pa ng Malacanang. Sakit ang ulo ko dito. Spokesperson. Abogado. Ay, nako. Gago! Pasok. Oho. Di ba? Di ba kanawa ako sa tingin ko baka kanyang sariling opinion lang yun ata yung punto Yun nga, ang problema, sarili mga opinion, karay-karay mo yung palasyo ng presidente, di ba? Bagay, oo. Ay, nako. Yun ang mahirap eh. Kaya nga tinawagan siyang palengkera. Oo, di ba? Ano? Ay, naku. Kahit pagtatanungin nyo pa yung ibang abogado, Oo. Kasi wala nag-file ng income release. Kasi ang lahat ng sabi na, hindi na po ko, ang ihinto na po ko sa paggawa ng anumang krimen. Ibig ba sabihin, ang pwede lang mag-file ng interim release ay yung mga aamin sa kasalanan, di ba? Parang ang gusto mo sabihin dito? Nako. O sino ang, hindi ba fake news yun? Yeah. Yun ang ano. Yan. Kasi tingin ko baka mali lang ang pagkakaintindi. Nino? Mali So, ang pagka- yan ang tunay na fake news. Ay, nako. Madam Claire. Gising na. Dapat gising ka konti. Nakaunaw. Mas mabuti pa yung AI eh. Oo. At least tama yung sinasabi. Pinagtatawanan ngayon yata sa social media si Sir. So, yun po. Yan na po nagtatapos ang ating mga video. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? Para may latest news tayo sa ibang mga balita. Syukran.